Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Cassiano. Taong 1992, San Enrique, Iloilo. Itong mga panahong ito, kararating lang ni Cassiano sa Iloilo. Galing siya noong Cebu at napabisita lamang siya sa lugar na yon para dalawin ang kanyang amang ilang buwan nang nagpapadala ng liham para umuwi siya. Marami man siyang trabahong iniwan sa kanila. Wala na rin siyang nagawa kundi pagbigyan ng kahilingan ng tatay niya. Ayon kasi sa liham na kanyang natanggap, lubos na yung nahihirapan sa buhay at hindi malabong malapit na yung magpahinga. Dahil sa ulat na yon, napilitan talaga siyang umuwi. Bago siya umalis, nangako siya sa kanyang amo na sa lalong madaling panahon, babalik din siya kaagad. Hindi naman yun tumutol, kaya pagkatanggap niya ng permiso nito, agad din naman siyang lumuwas ng Cebu. Kahit medyo mahirap pa noon ang transportasyon, pinili niya talagang magtiyaga, makauwi lamang sa kanilang lugar. Ilang araw ang lumipas, sinalubong siya ng kanyang pamilya sa pantalan. Di pa man siya nakakababa, tanaw na niya ang mga itong masayang naghihintay sa pagdating niya. Hindi naglaon, nang malapitan na niya ang mga ito, agad naman niyang ibinigay ang kanyang mga dalang pasalubong, kalakip ng mga gamit niya. Pagkakuha naman ito ng kanyang mga kapatid, doon niya napansin ang kanilang panganay na nakangiti lang habang nakatingin sa kanya. Dahil dito, mahinahon naman niya itong nilapitan, sabay tapik sa balikat nito. Pasensya na kayo kuya, kung matagal akong hindi nakauwi. Alam mo naman, marami rin akong trabaho. Pero kahit ganun, huwag sana kayo mag-isip na nakalimutan ko na kayo. Gano'n man kayo kalayo, kayo pa rin ang pamilyang tinuturing ko. Bungad na wika ni Cassiano sa kanyang kapatid. Matapos ang kanilang pag-uusap, direkta naman silang umuwi sa bahay nila. Pagpasok naman doon ni Cassiano, agad namang bumungad sa kanya yung kanyang ama na nakaratay sa isang lumang higaan. Kalunos-lunos ang sitwasyon nito, gawa ng bukod sa hindi na yon nakakatayo, butot balat na rin ang pangangatawan nito. Dahil sa kanyang nadatnan, walang pag-aatubili naman niya itong nilapitan, sabay yakap dito. Paulit-ulit niyang hinalikan ang noo ng kanyang ama, habang pilit yung tinatanong kung ano ang kailangan nito sa kanya. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng kuya niya na naghihintay siya sa sagot nito, bigla naman siya nitong hinawakan sa balikat, sabay bulong sa kanya ng, "Hindi na nakakapagsalita si Itay. Senyas na lang yan, kaya pagtiyagaan mo na lang. Pasensya ka na, Cassiano. Marami kaming naging pagkukulang sa kanya. Hindi na namin ito na iparating sa'yo dahil alam naman namin kumakayod ka rin para matustusan ang mga pangangailangan mo." Nang marinig naman niya ang sinabi ng kanyang kapatid, mas lalo namang gumuho ang kanyang mundo. Para sa isang anak, napakasakit sa pakiramdam na hindi mo kayang matulungan ang mismong magulang mo. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, unti-unti na niyang napag-alaman ang dahilan ng pagkakasakit ng kanilang padre de pamilya. Naniniwala ang nanay niya dahil ito sa katandaan ng tatay niya. Pero paulit-ulit na inilalahad ng kanyang kapatid na natalo yon sa isang duelo kontra mangkukulam, kaya ito naging paralisado. Pagtatapat pa nito sa kanya na pangkaraniwan na ang ganoong uri ng sakit para sa mga antingerong nagapi ng mga kalaban nila.
Laking pasasalamat na lamang nito na hindi kaagad binawian ng buhay ang tatay nila. Nang marinig naman ni Cassiano ang sinabi nito, agad namang nanumbalik sa kanyang isipan yung mga kakaibang gawain ng kanyang ama noong mga panahong bata pa sila. Madalas kasi niya itong nasisipat noon na nakikipagbuno sa alaga nilang kalabaw na ang buong akala naman niya ginagawa lamang ito ng kanyang ama para pasayahin silang magkakapatid. Maliban din sa ganoong gawain ito, palagi rin yung nagdarasal tuwing 3:00 ng hapon. May mga naaalala rin siyang ginagawa nito noon na halos ikagulat niya ng husto. Ayon sa kanya, may parte ng memorya niya kung saan nakikita niya noong humahakot ng malalaking tipak ng bato yung kanyang ama. Hindi rin yung kinakagat ng lamok tuwing natutulog sila at halos sa ilang taon niyang pananatili, hindi niya ito nakitang nagkasakit. Kaya nga noong nalaman niyang binabalot ng matinding karamdaman ng tatay nila, wala siyang ibang naramdaman kundi matinding pag-aalala. Matapos namang marinig ni Cassiano ang mga bagay na nalaman niya, nagpasya siyang kausapin na muna ang kanilang ina. Lumipas ang araw na yan. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magbantay. Sa bawat pagdaan ng araw, mabilis din ang panghihina ng kanilang padre de pamilya na siya namang labis na ikinagimbal nilang lahat. Mahirap man pero unti-unti na nilang tinatanggap na malapit na ang katapusan nito. Kahit ayaw pa yung mangyari ni Cassiano, wala siyang ibang nagawa kundi ang maging handa sa mga susunod na pangyayari. Isang linggo magmula noong siya ay umuwi, halos hindi na talaga niya kayang mailarawan ang estado ng tatay niya. Ayon sa kanya, literal na balat na lang talaga ang bumabalot sa katawan nito. Mahirap man yung tanggapin pero lahat ng kanyang problema iniiyak na lang niya. Ilang araw pa ang lumipas, dumating na nga ang kinakatakutan nila. Mag-aalas 7 na ng gabi noon nang mapansin nila ang tila bang paghahabol hininga nito. Palagi na rin yung nakanganga tapos hindi na kumukurap ang mga mata nito. Dala naman ang kanilang pag-aalala. Agad naman silang tumawag ng albularyo. Pagdating naman ito, dali-dali naman itong tiningnan ng kanilang ama. Ang kaso lang imbis na gumawa yun ng paraan para madugtungan ang buhay nito, laking gulat na lamang nila nang humarap yun sa kanila, sabay lahad na wala na itong magagawa. Imbis na magpumilit pang tulungan ng kanilang ama, dahan-dahan na lang yung lumuhod sa may bandang ulo nito na parabang meron itong gagawing kakaiba. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla na lamang silang napatahimik nang hawakan nito ang ulo ng kanilang ama, sabay dasal ng taimtim. Paulit-ulit yung pinagdasala ng albularyo hanggang sa nasipat na lamang nila na binawian na pala yon ng buhay. Sa pag-alis ng huling hininga nito sa kanyang katawan, may lumabas sa bibig nito na isang bolang kulay pula. Wala silang kaide-ideya kung saan yun nagmula. Pero ayon sa albularyong tumulong, parte yon ng sumpang dumikit na sa katawan nito. Ang paglabas ng pulang ibon, nangangahulugang nagtagumpay ang kanyang kalaban sa plano nitong pahirapan ito hanggang kamatayan. Dagdag pa ng albularyo na, sino man ang naging kalaban ng kanilang padre de pamilya, hindi yon pangkaraniwang mangkukulam. Matapos naman itong marinig ni Cassiano, doon na talaga siya naniwalang totoo ang mga ganoong uri ng nilalang. Kahit wala siyang ideya kung papaano yon gagantihan, nagdesisyon siyang makipaglapit sa albularyo, baka sakaling may maitulong ito.
Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad naman itong kinuha ang labi ng pulang ibon para sunugin sa kanilang kusina. Pag-alis naman ng matanda, dali-dali naman nilang nilapitan ang kanilang ama upang yakapin yon sa huling pagkakataon. Hindi pa uso nun sa kanila ang embalsamo, kaya pagkatapos nila itong iyakan, agad nila itong inilagay sa tagpi-tagping tabla na pinaghirapang gawin ng mga kapatid niya. Sa pagsapit naman ng gabi, nanatili naman ang albularyo sa kanilang pamamahay para makiramay. Upang magkaroon naman ng dagdag kaalaman nitong si Cassiano, halos hindi niya talaga ito nilubayan hanggat hindi niya yon nakakausap. Nang mapansin naman ng matanda ang pagiging makulit niya, mariin naman siya nitong inabisuhan na dumistansya. Subalit sa halip na matakot sa banta nito, mas lalo niyang ipinagsiksikan ang sarili niya. Sa pagdating naman ng puntong hindi na nito maatim ang kanyang ginagawa, agad naman siya nitong inakbayan, sabay alalay sa kanya patungo sa likod ng bahay nila. Pagramdam naman ng matanda na wala doong tao maliban sa kanila, doon na niya sinimulang kausapin ng seryoso itong si Cassiano. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Mapanganib sa katulad mong makialam. Kung ako sa'yo, ipagpasa Diyos mo na lang ang lahat. Bumalik ka na sa Cebu dahil doon mo lang matuturuan ang sarili mo na tanggapin ang mga nangyari. Patay na ang tatay mo at kahit anong paghihigante, hindi mo na maibabalik ang buhay niya. Naiintindihan mo ba? Galit na wika ng matanda. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, seryoso naman niya yung tinitigan, sabay sagot dito ng, alam kong hindi ko na maibabalik ang buhay niya. Alam ko rin kahit mapatay ko pa ang demonyong yon, huli na ang lahat. Pero alam mo Manong, iisa lang ang gusto kong mangyari. Matahimik ang kanyang kaluluwa. Naniniwala akong hindi mapapayapa ang kaluluwa ni Itay kung hindi ko mapapaslang ang aking sariling mga kaaway. Kaya pakiusap ho, turuan niyo ako. Nangangako akong wala kayong magiging responsibilidad sa oras na matalo rin ako. Ginusto ko ito at nakahanda ko sa mga mangyayari. Dahil sa kanyang sinabi, naiwan naman niyang tahimik ang matanda. Marami itong gustong sabihin sa kanya pero tila bang natameme ito dahil sa matapang na desisyon niyang ibinahagi. Alam ng albularyo na hindi siya nagbibiro, kaya na may wala na itong nagawa kundi bigyan siya ng pagkakataon. Ang pagsubok na ibinigay nito sa kanya ay talaga namang napakahirap. Ayon nga sa albularyo, wala pang taong nagtatagumpay sa pagsubok na yon. Dagdag pa nito na, kapag nagawa niya itong mapagtagumpayan, bukas palad siya nitong tatanggapin bilang isang disipulo. Tutulong din yun sa kanya sa mga gawaing may kinalaman sa gagawin niyang paghihigante sa kanyang ama. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, kahit papaano nagkaroon siya ng pagnanasang mapaslang ang mangkukulam. Walang sabi-sabi, agad naman niyang tinanong ang albularyo ukol sa pagsubok nitong ipapagawa sa kanya. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, may itinuro itong bundok kung saan ayon dito, punong-puno yon ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Lahat na yata ng masasamang elemento at engkanto doon na naninirahan sa lugar na yon. Kapag natalo niya ang mga ito at makababa siya pagkaraan ng 1 linggo, ituturing na siya nitong disipulo. Mariinding inilahad ng matanda. Hindi basta-basta ang kanyang gagawin dahil ang bundok na yon, tirahan din ng mga aswang
at iba pang mga nilalang na kumakain ng karne ng tao. Huwag mong ituring na biro ang pinapagawa ko sa iyo. Kung hindi buo ang loob mo, huwag ka nang tumuloy. Ito ang tatandaan mo, Cassiano. Buhay mo dito ang nakataya. Dito ko masusukat kung gaano talaga kataas ang hinahangad mong hustisya para sa pumanaw mong ama. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagtalikod mula sa kanyang harapan. Nang magsimula na itong maglakad pabalik ng bahay nila, tahimik naman niya itong sinundan. Pagkaraan ng libing ng kanyang ama, pinili na muna niyang manatili sa kanila alinsunod sa nais mangyari ng albularyo. Hanggat maaari, wala siyang pinagsabihan nito, gawa ng ayaw niyang mag-alala sa kanya yung pamilya niya. Sa pagdating naman ng puntong nakahanda na siya, hindi na siya nagdalawang isip na pumanhik ng bundok. Pagbisita sa karatig bayan ang naging rason niya, kaya ni isa sa kanyang mga kapatid, wala talagang naghinala. Sa pagbagtas niya ng daan patungo sa bundok na yon, sinabayan naman siya ng malakas na pag-ulan. Basang-basa man ang iilan sa kanyang mga gamit, pinili niya pa ring magpatuloy hanggang sa marating na niya ang mismong paanan nito. 5 oras ang kanyang binaybay sa kapatagan para lamang marating ang paanan ng bundok. Pagsilay naman niya sa itaas, halos wala siyang maaninag dahil sa sobrang dilim. Maya't maya na rin noon ang pagkulog at pagkidlat, kaya minabuti na niyang sumilong sa lilim ng isang malaking puno. Pagkababa niya ng kanyang mga gamit, tahimik naman siyang nagmasid sa buong paligid. Nag-aalala na talaga ng husto noon si Cassiano, pero pinilit niya pa ring maging matatag. Ang inisip niya, hindi niya yun ginagawa para sa kapakanan niya. Para yun sa kanyang ama, kaya anuman ang mangyari, magtatagumpay siya. Sa paglalim pa ng gabi, mas lalong tumindi ang bugso ng alon. Nanginginig na nga noon ang kanyang katawan pero wala naman siyang magagawa para maibsan ng lamig na kasalukuyan niyang nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya namang napawi ang kanyang iniinda nang may masipat siyang isang lalaking naglalakad sa tabi ng pinagtataguan niya na walang ulo. May mga kasama yung bolang apoy, tapos ang mga paa nito may mga nakapulupot na baging. Noong una, inakala niyang pinaglalaruan lang siya ng kanyang paningin. Pero paglagpas naman ng mga nilalang sa kanyang kinaroroonan, doon niya napagtanto na yon ay totoo. Sa sobrang takot ni Cassiano, muntik-muntikan na siya noong mapasigaw. Mabuti na lang napigilan niya pa ito. Sa pagkawala ng nilalang na yon, dahan-dahan na ring tumila ang ulan hanggang sa bumagsak na ang huling patak. Upang maipagpatuloy ang kanyang pag-akyat, minabuti na muna niyang magpalit ng damit. Nagdesisyon na rin siyang sa kalagitnaan na ng bundok siya magpapahinga para naman hindi na siya gaanong magpapagod sa mga susunod na araw. Ang kaso lang, pagharap niya sa bundok na yon, bumungad sa kanya ang isang malakas na simoy ng hangin na naging daan upang masipat niya ang mga taling nakalambitin sa bawat sanga ng punong daraanan niya. Dahil sa dilim ng lugar, hindi niya pa yun gaanong nasilayan pero nung nakibagay na ang kanyang mga mata sa dilim, unti-unti na niyang nasisilayan ang mga sanga ng punong may nakalambiting pugot na ulo ng tao. Ang nagmistulang arko din ito sa daan. Nakita niyang may nakangiting labi na halos singlaki ng kanyang katawan. Kapansin-pansin din ng mga malahagdang daan na animoy gawa sa putik
na may halong kalansay ng tao. Ayon kay Cassiano, pagpasok niya sa lugar na yon, yun na talaga ang sumalubong sa kanya. Mahirap man itong paniwalaan pero ganun talaga ang kanyang nakita. Pakiramdam nga niya, nakarating siya sa ibang dimensyon sa pamamagitan lang ng pag-akyat sa bundok na yon. Pagkaraan pa ng kalahating oras na paglalakad, samot-saring nilalang na ang kanyang nakita. May mga aswang na lumilipad, malalaking banog na paikot-ikot sa tuktok, at ang ikinatakot niya ng husto, yung mga kapreng sabay niyang umaakyat ng bundok. Pagtatapat pa ni Cassiano, hindi naman gaanong mataas ang mga kapre. Kapantay lang yon ng puno, pero ang nakakatakot sa mga ito ay yung mga lakas nila. Agaw pansin din ang napakakapal na balahibo sa katawan nila, tapos yung malalaking tipak ng puno na kanilang dala. Matapos naman itong masilaya ni Cassiano, halos hindi naman niya maipagkakaila ang takot na nangingibabaw sa kanyang katawan. Gayunpaman sa kabila nito, pinili niyang wag umatras dahil alam niyang hahabulin siya ng mga sigbin sa oras na makaramdam yon ng karuwagan sa kanyang katawan. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, halos mga lahati na siya sa bundok nang hindi napapansin ng mga aswang. Akala niya magpapatuloy ang ganoong pangyayari pero lingid sa kanyang kaalaman, kanina pa palang nararamdaman ng mga ito ang kanyang presensya. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang isang malaking ibon na mabilis na bumubulusok patungo sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay naman niyang tatama na ito sa malaking tipak ng bato, bigla naman yung nagpalit ng anyo. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang isang lalaki na hubot-hubad. Taliwas sa mga aswang na alam niya, bukod tangi ang hubog ng pangangatawan nito. Kung titingnan, parang nasa edad 30 anyos ang lalaking yon dahil sa bata nitong itsura. Ang pinagkaiba lang nito sa mga pangkaraniwang tao ay yung maladugo nitong mga mata. Pagtitigan naman nilang dalawa, buong puwersa naman siya nitong sinunggaban na siyang naging sanhi upang mahiwa nito ang kanyang tiyan. Pagdaloy ng napakaraming dugo, dahan-dahan naman siyang napaluhod habang pilit itong tinatakpan gamit ang kanyang damit. Unti-unti na rin siyang nakaramdam ng panghihina, subalit ang ipinagtataka niya, bakit parang wala naman siyang nararamdamang kirot at hapdi? Inakala niya noong dala lang yon ang takot niya, kaya hindi naglaon. Wala na rin siyang nagawa para labanan ang pagkaladkad sa kanya ng nilalang na yon. Ilang oras pa ang dumaan. Parang tuyong gulay na itong si Cassiano dahil sa tindi ng tamang kanyang natamo. Hinang-hinaman ang kanyang katawan, pinili niya pa ring maging matatag upang hindi siya mawala ng ulirat. Pagdating naman nila sa isang parte ng bundok na may masukal na kakahuyan, doon niya nakita ang 3 maliit na kubo na halos kakasya lang ang 3 tao. Ipinasok siya doon ng nilalang at pagkasarado nito ng pinto, nagpumilit naman siyang tumayo para matulungan ang kanyang sarili. Napakadilim sa lugar na yon, pero kitang-kita ni Cassiano ang mga dugong dumadaloy sa katawan niya. Lumipas ang gabing yan. Sa hindi malamang dahilan, hindi pa siya namamatay. Pagbukas naman ng pinto ng kubo, bigla naman siyang kinaladkad ng lalaki kung saan doon tumambad sa kanya ang 3 pa nitong kasama. Sa maniwala kayo o hindi, paunti-unti nitong kinain ang laman niya na para bang pilit siya nitong binubuhay upang hindi yun mabulok. Bagaman may tapyas na noon ang kanyang hita, para bang wala pa rin siyang nararamdamang sakit.
Sa isip-isip niya noon, baka dahil lang sa kanyang takot, kaya nakakaramdam siya ng matinding pamamanhid. Inaasahan na din niyang mamamatay na siya bago sumapit ang gabing yon. Pero 3 araw pa ang dumaan, nagpatuloy pa rin ang kanyang kalbaryo. Kung hindi siya inuundaya ng saksak ng mga aswang, pilit nitong kinakagat ang kanyang lalamunan. Nilulukot din ito ang kanyang mga mata, pero nagagawa niya pa ring makakita. Dahil sa mga nangyari, pakiramdam niya panaginip lang ang lahat ng pinagdadaanan niya. Gayunpaman, kahit ganoon ang kanyang nararamdaman, hindi niya pa rin maipagkakaila ang takot na baka sa mundong yun na iikot ang buhay niya. Lumipas ang 1 linggo. Nagpatuloy ang kanyang buhay sa lugar ng mga aswang. Sa tinagal-tagal ng kanyang pananatili roon, inakala niyang wala na talagang pag-asa ang darating para sa kanya. Inisip rin ni Cassiano na baka habang buhay na siyang magiging pagkain ng mga ito. Pero bago sumapit ang hating gabi ng susunod na araw, dumating ang albularyo para iligtas siya sa kamay ng mga nilalang. Nataon naman noong nakakulong siya sa kubo, kaya tanging mga sigaw lamang ng mga ito ang kanyang narinig. Maya-maya pa, bigla namang bumukas ang pinto at doon niya nakita ang matandang nakangiti habang mabilis na lumalapit sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman itong pinasa ng kanyang katawan, sabay takbo pababa ng bundok. Sa sobrang bilis noon ng matanda, halos inabot lang sila ng ilang oras sa paglalakad bago nila tuluyang marating ang mismong pamamahay nito. Pagdating naman nila sa lugar na yon, may hinugot yung isang tela sa kanyang bewang na punong-puno ng mga simbolo. Ayon sa matanda, nilagay niya ang habak na yon upang hindi mamatay itong si Cassiano sa kahit na anong pinsalang kanyang matamo laban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa nito na, yon ang katangi-tanging habak na gawa ng tao na may kakayahang pansamantalang saluhin ang lahat ng pinsalang iyong matatamo. Dagdag pa ng matanda na, sa oras na maalis yun sa katawan na nagtatanga nito, lilipat doon ang lahat ng pinsalang may kakayahang bumawi sa buhay ng nagtatangan. Kasabay ng pagwika ng matanda ay ang pagkasunog naman ng habak na kanyang kinuha. Matapos nun, napansin na lamang ni Cassiano ang pagbalik ng kanyang katawan sa dati nitong estado. Pagtayo naman niya sa kanyang kinahihigaan, agad naman niya itong niyakap, tanda ng kanyang pasasalamat. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit naman ng matanda na naikulong na nito ang mangkukulam na nagparusa sa kanyang ama. Upang makamit ni Cassiano ang paghihiganting pinaka-inaasam niya, hindi muna yun pinaslang ng albularyo kahit matagal na yung nanggigigil sa nilalang na yon. Ayon pa rito, isa sa mga dahilan kung bakit hindi niya pa yun pinapaslang ay dahil sa naghahanap siya ng taong may matinding galit laban sa nilalang na yon. Ito kasi ang kanyang gagamitin upang patawan ito ng parusa na siyang magpapahinto sa lahat ng kasamaang ginagawa niya. Pagkarinig naman ni Cassiano sa sinabi nito, agad naman niyang hinanap ang mangkukulam. Dahil sa kanyang sinabi, dali-dali namang kinuha ng matanda ang isang manikang may katabing garapon. Ayon dito, nakakulong sa garapon na yon ang kaluluwa ng matanda. Pinatay na kasi niya ang katawang lupa nito, kaya para masulit ni Cassiano ang kanyang paghihiganti, kinakailangan niyang basagin ang garapon sa pamamagitan ng paggamit ng sarili nitong abilidad. Iwasan mong magduda sa mga sinasabi ko sa iyo. Maya-maya niyan, mauunawaan mo ang ibig kong sabihin.
Sige na, tusukin mo na ang manikang yan. Sa bawat pagtusok mo, aalalahanin mo ang poot at galit na naidulot ng demonyong yun sa'yo. Wika ng matanda sa kanya. Dahil sa sinasabi nito, paulit-ulit naman niya itong tinusok ng karayom hanggang sa tuluyan na ngang magkaroon ng mga bitak ang mismong garapon. Pagkabasag naman ito, may narinig siyang isang tinig mula sa loob na sumisigaw at humihingi ng tulong. Pagkawala naman ng tinig na yon, doon niya nakumpirma na hindi nga nagsisinungaling ang albularyo. Matapos naman niyang mapaslang ang kumitil sa buhay ng kanyang ama, nagpasya na siyang bumalik na muna sa kanila. Bago siya umalis sa bahay nito, mariin namang inilahad ng matanda sa kanya. Marami pa silang pagsasanay na gagawin. Ang mga naging karanasan niya noon, parte pa lamang ng pagpapakita nito ukol sa katotohanang itinatago ng mundo. Nang marinig naman ni Cassiano ang tungkol sa sinabi nito, ora mismo nagpadala siya ng liham patungong Cebu. Nakasaad sa liham na yon ang kanyang pag-alis sa kumpanya na hindi na niya binahagian pa ng kanyang dahilan. Pagkabigay naman niya nito sa mensahero, hindi na siya nag-alangang bumalik sa tahanan ng albularyo para tahakin ang tadhanang nararamdaman niyang para sa kanya. Magmula noon pinuno, nanatili na si Cassiano sa lugar nila. Ngayong pangkasalukuyan, isa na rin siyang ganap na albularyo na nagtatangan ng napakaraming karanasan. Ayon sa kanya, ni minsan hindi niya pinagsisihan ang kanyang pagpasok sa daan ng lihim na karunungan. At alam niyo rin ba na hanggang ngayon, nananatiling palaisipan para kay Cassiano kung papaano nagawa ng kanyang maestro yung tinatawag nitong kapirasong tela na nagpapa-immortal. Okay. Opinyon ko sa kwento. Napakaganda. Sobrang ganda ng kwento na to. Alam niyo yung twist na yon? Kasi ako na-expect ko, mamamatay na talaga yung bida natin eh. Pero nagtataka ako na, kung namatay ito, si Cassiano, paano tayo nagkaroon ng ganitong kwento? Yun pala yun. Nilagyan siya ng maestro niya ng kapirasong tela na punong-puno ng mga simbolo. Tawag pa nga ng matanda, di ba? Habak. Pero siguro si Cassiano na lang nagbigay ng bansag dito na kapirasong tela na nagpapa-immortal. Kasi nga naman, di ka mamamatay. Diba? Tas parang wala kang nararamdamang sakit pero nakikita mo kung ano yung ginagawa sa katawan mo. Sobrang galing nun nung gamit na yun. Sana lang nalaman nyo ni Cassiano. Diba? Kasi wala naman siyang binanggit sa kwento kung patay na ba yung maestro niya eh. Pero sa pangkasalukuyan daw, nanggagamot si Cassiano. Hindi ko lang alam kung naipasa na ba ng maestro niya yun sa kanya. Pero ayaw niya na lang sigurong ipakalat. Kasi isipin mo, kapiraso lang yun ng tela. Tapos kung ano yung gagawin sa'yo, pagpalagay mo lang nalunod ka. Tapos yung tela na yun, ano bang gagawin? Kailangan bang sunugin o itapon lang? Tapos lahat ng natamo mong pinsala, lilipat lang sa tela na yun. Isipin nyo yun kung gaano yun katindi. Diba? Alam ko may katulad tong gamit tinatawag nila yun na dahon ng papaya. Di ko lang alam kung narinig nyo na yun. Pero may 4 na buhay na salita na ibubulong ka sa kahit na anong dahon ng papaya. Kahit saang parte ka pa ng Pilipinas naroroon. Basta may dahon ng papaya, iihip mo yung 4 na buhay na salita doon. Tapos kukunat ka. Di ko lang alam kung kaya rin itong maging immortal ka. Kasi ibang klase yung, ibang level yung tanga nitong maestro ni Cassiano eh. Pero yun nga, overall, sa buong kwento, bitin ako. Gusto ko pang makarinig tungkol sa karanasan ni Cassiano at ng maestro niya. Tsaka yung proseso kung paano siya tinuruan. Yun lang. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.